Most people stop at the map. I wanted to see where it ends. Medyo lumiliwanag na nung nakaalis ako ng bahay. Maganda na din kasi na-enjoy ko kagad ang magandang pagsikat ng araw. April. Summer ngayon. At sobrang init. Kaya sinisiguro ko na madami tayong pahinga at stopover para makapag-rehydrate. Pero kahit na mainit, sige lang, pwede pa rin naman natin i-enjoy ang ride. Plus, roads like this are not meant to be rushed. The mountains, the twisties, the coastal views. This is the kind of ride that reminds you that getting there is already part of the experience. When I look at the sun going down to other skies, all I want is to be there with a new state of mind, a place I've never heard of. I will walk like a nomad. I've been stuck inside my house too long. Can't stand being all alone, wasting hours on my phone. I'm ready to go now. On my way, I won't let fear hold me back. It's here to stay. I'm on my way. All of my dreams are now a step away. So, ito na yung start nung trail. Naalala ko nung naka-versus ako dito, grabe. Grabe yung nervous ko nun. Muntik na akong bumalik eh. Dahil nga, syempre, first time kong masabak sa trail yung versus. Tapos ang taas niya. Tapos hindi pa ako wala pa akong experience sa trail. Unlike now na nakapag CRF tayo. Maski pa paano, may mga natutunan ako ng konti. And hindi ito kasing taas ng versus. At hindi siya kasing bigat. So, okay lang. Medyo mababa din to eh. Then after nito, alam ko parang meron pa noon eh. May mga ginagawang kalsada. Baka tapos na. Ay, semento na. Rough road ulit. Maganda yung brown marlin kasi damo yung pagpipitsan mo ng tent. Di napigi. Picture tayo dito guys. Welcome to Di Napigi. So this is Di Napigi. And then sa likod ng bundok na yan yung Dibilakan, kung di ako nagkakamali.
So 8 minutes daw. Andun na tayo sa Brown Marlin. Sana talaga open pa sila. Pero tabi ng Brown Marlin may dalawa pa eh. So pwede natin i-check. Yung Brown Marlin, meron silang airport dito. Hindi ko lang alam kung operational pa. Pero sa pagkakaalala ko, parang hindi. Isa lang siyang mahabang runway na wala namang mga aeroplano. Magkano dito? 148, 108, 108. Not bad. Mas mahal yung gasolina nila. Uy, B5 canteen. Ayun pala, may makakainan tayo. Pwede na siguro tayong bumili ng pagkain doon mamaya. Tapos meron silang community hospital. I love Dinapigi. Dinapigue is one of those places in Isabela that feels far from everything. On paper, Dinapigue has only 6 barangays. But once you are here, it doesn't feel small. According to the province of Isabela, Dinapigue has land area of more than 54,000 hectares, with a population of just less than 6,000 people and around 1,400 households. That means this is a place with more space than noise, more land than crowds, and more silence than traffic. And maybe that is what makes Dinapigue feel different. It's not that kind of town you simply pass through. You have to mean to come here. The distance, the mountains, the coastlines, and the quiet roads all make you feel that you are entering one of Isabela's most remote frontier communities that is accessible by land. Dito lang yun eh. Somewhere here. Sana open. So siya yung nasa dulo. Meron pa tayong dalawang madadaanan. Yung Fantasy at saka yung isa nakalimutan ko yung pangalan. Ito yata. Dito. Yung pangalawang punta ko na po dito eh. Yung una ko sa Brown Marlin. Ako nag-stay. Open pa po ba sila? Nasira po sir eh. So wala na, sarado na sila. Aywan po ngayon kung nagawa na po. Kasi nasira nung bagyo eh. Ito po, ano po pangalan nito? Direhe Resort. Direhe? Opo. So 2,500 aircon na. Pero pagka mag-isa mo lang daw, mag-stay 3,000. Pero pagka may mga makakasabay ka, 2,500. Tapos hanggang hapon naman ang check-out. Ayan, sige. Tapos may sarili namang banyo. Ayan, para makapagpahinga. Bala ko sana una magka-camping kaso napagod ako sa biyahe. Teka lang po, prepare ko lang. Sige po. Ikot-ikot lang po muna ako. Ayan, dito na tayo sa Direhe. Ilang rooms to? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. Tapos meron pa sa taas. Yung pagkain lang natin po problemahin ko ngayon. Pero may nakita akong mabibila nun. So hanggang hapon sila. So pwede tayong magpahapon dito. Puntahan na natin yung mga dapat puntahan. And then balik na lang tayo. Iwan muna natin yung mga gamit. Like mag-falls. Tsaka yung sa dulo nga.
So, ayan. Di napigi. Yung sand niya is gray, black. Hindi siya fine. Pero, okay naman. So, tawagan ko lang si attorney. Sana may signal pala. Kaya, check ko natin. May signal. Okay. Meron akong 2 bars. Both, 3 bars sa globe. Oy, 3 bars na, both. Tawagan ko lang si attorney para pakita ko lang sa kanya to at tell her na safe tayong nakadating. So, sige, kita tayo mamaya. May community dito. Sa bahay. From Wikipedia, the Dumagat people, also known as Agta, are indigenous Negrito group in the Philippines. They are generally classified as a subgroup of Aita peoples, who are generally regarded as among the earliest inhabitants of the archipelago. Some Dumagat communities are also referred to as remontado, derived from the Spanish remontar, or to go back to the mountains, a term used during the colonial period of lowlanders who retreated to the uplands to escape Spanish authority. According to the National Commission for Culture and the Arts, the remontados of the Sierra Madre are thought to have originated from the lowland populations who moved to the mountains to escape the Spanish rule. Over time, these upland settlers intermarried with neighboring Negrito groups, leading to kinship connections between communities. Guys, natapos ko lang mag-dinner. It's 6 p.m. Itutour ko lang kayo ulit dito sa resort na to. So, check ko yung brown marlin. Parang nasira nga siya. Ibang-iba na yung itsura niya. Na-check ko sa drone ito. Tingnan nyo. Bali katabi lang niya. Katabi lang nito yung brown marlin. So, dito, ayan. Ito yung parking nila. As yung rooms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rooms. Tapos parang meron pa sa taas. And then, parang may mga kainan din sa taas. Madali lang siyang hanapin once na nakita nyo yung mga pabahay para sa mga katutubo. Andun na kayo. Hindi na kayo aabot dun sa mga pabahay. So, Derihe. Derihes. Yan. F3. So, di ko alam ibig sabihin ng F3, but ito yung pangalan ng resort. Tapos, meron pang room dun, oh. Ito, pwede rin kumain dito. Ayun, dun yata pwedeng magluto. Ito may bomba. May lutuan. Hindi ko alam kung pwedeng magluto doon. Ito may rooms din. Ay, parang sa stay-in nila. Ito CR sa labas. Tapos may pool kasi walang laman. Mukhang hindi nagamit tong pool na to. May lupa na nga eh. Ay, buhangin na. So, ayan, yun siya. Pwede siguro tayo magsabit ng duyan. Kasi parang medyo malamok kanina.
Ayan, pwede kayong kumain dyan. Oh. Ah, may duyan na pala eh. Yung access sa beach. Punta natin yung beach para makita nyo ang malapitan. So banda dito fine, well, coarse yung sand, pero I mean fine. Tapos magiging mabato sa area na to, pero yung bato niya hindi naman yung nakakatusok na bato, mga round yung mga bato eh. Ayan o, mga round naman yung mga bato. And then buhangin ulit, tapos mabato ulit, and then buhangin na may halong bato. Ah, okay. So mukhang okay naman yung sand dito. Uy. Hindi ko lang sure doon kasi may nakikita akong parang bato. So baka mamaya mabato sa area na yan. But since may mga bangka rito, most likely na kukunya, dadaanan niya ng bangka. Medyo malalim yan. I don't know, parang low tide doon. I mean, mataas yung lupa doon. Sayang yung brown marlin, nasira. Kaya pala hindi na sila nagre-reply sa akin. And sabi rin ni ate kanina na nasira nga daw yung brown marlin. Anyways, so tomorrow ang plano since late ang check-out naman nila dito, maski after lunch daw pwede. Hapon, sabi ni ate. Hindi siya nabigay ng oras. Since ganun din naman, puntahan natin yung dulong kalsada ng Dinapigi. Nagtanong na ako kanina sa may karinderya. Okay naman daw doon sa may Ayod. And then after daw doon, meron pa. Pero sabi, last na barangay na daw yung Ayod. So, pero meron pa daw mga madadaan. Tsaka simentado daw yung kalsada. Which is good. So, ang room pala nila is 2,500 pagka may mga kasabay kayong guest. Pag mag-isa nyo lang na guest, 3,000. Hanggang 3 person. Pero pagka 4 na kayo, magiging 3,500 daw. But kung may mga kasabay kayo, gaya ko, may isa akong kasabay, ito, naka-pick up, magiging 2,500 lang yung room. Good for 3. Pero kung 4 kayo, magiging 3,500 daw. So ito siya. 2 bedrooms na doubles. May susi. So, ayan. Bakit dalawa yung ilaw? Okay. So, dalawa yung ilaw. So, isang switch sa labas, isang switch dito sa loob. Tapos, yung mga kalat ko. Binagsak ko lang kasi lahat kanina dahil nagmamadali ako, baka dumilim kagad. Kasi gusto kong kumain. I mean, ayaw ko na magluto eh. So, ayan. 1, 2. Good for 2. And then, hindi na nila sinetup ko since mag-isa ko lang naman. And then may aircon. Medyo mahina yung aircon eh. But, nevertheless, okay na rin kaysa sa wala. CR. Yung switch ng ilaw. CR. Nabobo ako. Hindi ko makita yung switch ng ilaw ng banyo. Ay, sus. Ito pala. Medyo weird. May sarili kayong shower, toilet. Maganda ba itong shower? Okay. Magana na siya. May bidet. Ito yung sa kanila. Mag-wash.
And then, may access kayo sa likod na nakakatake. Kaya joke lang. Okay naman. Keep it locked. Okay. May outlet isa. Dalawa. Meron din doon. So, ayun. Plano ko sana mag-tent camp initially. Kasi yung ginawa ko last time sa Brown Marley, nag-camping ako, tent and all. Pero ngayon kasi sobrang init. So gusto kong makapag-rest. And for the price, 2.5 aircon, which is masyado malamig ng aircon. Anyway, at least mas komportable na kaysa sa naka-tent lang tayo. And syempre mag-setup ka pa, and then bukas ayusin pa yung gamit mo. And ang pinaka-importante doon is naibaba ko lahat ng gamit ko. So bukas, pag nag-Dibulo Falls tayo, hindi ko iisipin yung mga gamit ko na may iwan sa motor. Kasi kailangan mo mag-iwan or iiwan mo yung motor doon sa Dibulo. Tapos mag-hike ka papunta doon sa falls. Eh syempre, wala tayong top box. So baka mawala yung mga gamit. So, goods na rin na may iwan yung mga gamit dito sa room. And then yung pupuntahan pa natin na dulo nga na kalsada, hindi natin alam kung anong klaseng kalsada yung dadaan natin doon. Although sabi nung sa karinderya kanina, sementado naman daw. So tingnan natin. Silipin natin yung kadululuhang kalsada ng dinapigit. Nakakiris ako kasi dulo siya talaga eh. After that, Dibilakan na kasi hindi naman makakatabi to Dibilakan. So, ayun. Sige, pahinga na muna ako. And then, kita tayo bukas. Bye. I love Dinapigi. Yung barangay hall nila, town hall. Hindi pala barangay, town hall. So, dire-diretso lang tayo. Ito, bago pa sa akin to. So, sabay-sabay natin i-explore for the very first time. Ang dami ko nakikita naka-uniform. So, feeling ko mga nagtatrabaho sila sa mining. Sabi kanina ni nanay, pwede daw kumuha ng, baka daw kailangan ng permit. Ay, iniisip ko naman, hindi na ako magta-try kasi most likely hindi rin ako pagbibigyan kasi syempre mag-video tayo, baka may mga ayaw silang makita. Uy, may old hanging bridge oh. I wonder kung passable pa siya, kaso nakakatakot sumugal. Ang ganda dito. Napakapayapa ng lugar. Maraming mga puno ng nyug. Tsaka maraming mga pan dito. Maraming mga anong tawag sa kanila? Mga katutubo. Ito, naka-uniform na naman si ate. So, baka naghihintay siya ng service papunta doon. Kala ko i-checkpoint ako eh. 7.2 kilometers papuntang North Point. Malapit na tayo sa Barangay Ayod. Malapit lang pala. At si ate naka-uniform din oh. Bakit parang papunta sila doon? Ay no, sinundo siya nung, kita nyo ba guys? Sige, isasakay siya nung truck. So papunta doon. Hindi yata dito papunta. Pumali kayo, Barangay Bukal Norte. Daming evacuation center dito ah. Ang ganda oh. Grabe, ang ganda guys.
Tapos simentado yung kalsada. Ang ganda pa ng kalsada. Mukhang bagong bago lang. Ganda oh, ang bundok oh. Pataas sa bundok, may bundok pa sa kabila. When the clouds roll in and we wanna run down the empty streets, we're wild and young, holding out our hands just to feel the rain. If you weren't here, would it be the same? If you weren't here, would it be the same? Let's live for the moment before the moment's gone. Even with our empty pockets, we got it all. Kuya, ano pong barangay yung susunod? Wala na po yung last na po ito. Alas na? Ah, ayod, itong ayod. Hindi, tapigi na po ito. Tapigi. Ah, yung ayod doon. Ay doon. Kasi ito, tapigi. Ah, pero may kalsada pa po ba doon? Ay meron din sa kabila. Ano po yung dulo nito? Paanggo na. Paanggo. May mining daw sa dulo nito? Wala. Ah, wala. Pero pwede ko lang dire-diretso hanggang sa dulo, ano? Ay lilipat ka ng ilog. Tatawid ng ilog. Malalim po yung ilog. Malalim pa ah. Hindi po pwede yan ng lilipat ko. Dadaan Hanggang saan po yung... hanggang dito po. Hanggang tuhod. Pero kung sakali, kung mababaw, pwede sanang tawidin. Tapos malayo pa po yun. Ang kwan dyan, yung sasakyan mo dyan yung mga kwan. O motor star. Hindi pwede nila yan. Hanggang tuhod? Oo, lulubog. Pero pag natawid nyo po yun, malayo pa yung pwedeng baybayin. Ay malayo pa ah. Ganda pala, ano? Ito, kwan na ito papunta ng area. Saan po yung pinakadulo niya? Ay kwan na ito. Papunta nun sa area ng Lusmating na ito. Luz Masim. Pero hindi po ito tatawid ng Dibilakan? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Sige, subukan ko na lang pong baybayin. Itong kwan nito, hanggang dito lang ito. Pag tumawid ka sa ilog, ayun, nabundok na yun. Doon kami pupunta sa bundok. Ano pong gagawin dito? Magana mo? Ano, may nagtatanim po kayo doon? Nagtatanong kami. Ano pong tinatanim nyo? Mga saging, nyog, Ayos tapos mga kwan, San Fernando. San Fernando? Ano? Ginugulay. Ay, kinakain doon yung bunga niya o yung talbos? Yung kwan niya. Naman. Okay. Sige. Okay, salamat po. Sinusubukan ko lang baybayin ko hanggang saan yung dulo eh. Hanggang doon pa, doon sa Oo. dulo, kwan na yun, yung dulo ng tong karsada na ito, doon, sa may bundok na yun. Malapit na po yung ilog dito? Malapit na. Okay. Sige. Tingnan ko po. Salamat po. So, apparently, medyo malalim yung ilog. Pero, hanggang tuhod. Kung CRF sana, no? So, yun na pala yung kanina, yung Barangay Ayod. Nakalagay kasi sa mapa dito. Ayod Barangay Hall. Hindi, North Point West na pala. May checkpoint. Ah!
negative nga to. Doggies, friends tayo ha. So, ito na guys yung dulo. Saan sila dumadaan? Dito. Kung may kasama ako, G. Kaso wala akong kasama. Pag ako na pagka-problema dito. Malalim dito sa gitna. Besides, ang hirap tawirin nito. Ang lalaki ng mga bato eh. Hindi kaya. Okay, silipin daw natin yung nandun guys. Baka kaya. Hindi pala dyan, hindi pala dito yung daan. May mga kubo-kubo din dito. Buti pala inintay natin si tatay. Nakapagtalong tayo. Layo din pala. Saan kaya yun? Ito kaya? Baka doon. Yeah. Ang pinagagawa-gawa ako. RJ4, kung dito ka sana. Ay, may daan naman pala dun. Pagka mga ganitong adventure, naalala ko talaga si J4 eh. Kaming dalawa yung mahilig sa ganito eh. Si Jeric, si Jonathan. Ito kaya yun? Uy! Parang hindi kayo makakadaan dito eh. Mountains towering again in your mind. Aren't they the hardest ones to climb? Darling, look how far we've come simply by taking it one step at a time. Oh, I want you to know you're not in this on your own. Oh, darling, I would never let you go. Oh, and I'm willing to lose anything if I have you. Darling, no matter what it takes, we'll make it through. No matter what it takes, we'll make it Sulit ang ilang oras sa biyahe. Umalis tayo ng 5 AM. Dumating ako dito sa resort magpa 5 PM. I know everything.
Dito na tayo guys. Tayo mag-park. Para sa may bantay. And welcome to the Bulo Falls. May bayad po ba? Wala naman, register lang. Mas maganda po siguro kung magchichinelas ako, no? Papasukin ng tubig to, ano? Okay. Sige. Pwede ko pong iwan dyan yung bota ko. So, munta na tayo ng Dibulo Falls. Nag-chinelas na tayo. Kasi ayokong mabasa yung boots. Medyo malayo-layo yung lakaran din to. Dapat pwede na. Pero ganun din, mababasa din tayo eh. So, sige, makabasa na tayo. Baka mamaya madulas pa tayo. Hindi lang yung problema. Ganito ako kasaya. Nag-abnormal high heart rate ako. Diba?